Sa dulo ng mga kalsadang bihira ng marating ng iba, may isang paaralan. Isang paaralan na araw-araw na pinupuntahan ng mga batang nangangarap. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pangarap, may mga kisaming sira. May mga kable ng kuryenteng nangangailangan ng pagkukumpuni. May mga pasilidad na matagal nang naghihintay ng tulong. At tulad ng maraming komunidad na malayo sa kabiasnan, madalas din sila ang hindi naaabot ng biyaya. Pero ngayong araw, may mga taong handang bumiyahe, hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para maglingkod. Umaga pa lamang ay gising na ang bawat isa, habang karamihan ay nagpapahinga pa. Abala na kami sa paghahanda. Isa-isang hinakot ang mga materyales, mga plywood, hardiplex, mga gamit para sa pagkukumpuni at mga handog na ipamimigay sa mga bata. Mula sa iba't ibang organisasyon at individual na nagkaisa para sa misyong ito. Mula sa bayan, ilang kilometro rin ang aming tatahakin. Habang palayo kami ng palayo sa sentro, mas lalo namin nakikita ang realidad ng buhay sa mga liblib na lugar. Mga daang hindi lagi madali, mga komunidad na madalas nakakaligtaan, at mga batang nangangailangan ng pagkakataon. Pero kahit mahirap ang biyahe, mas mabigat pa rin ang dahilan kung bakit kami narito. Dahil sa bawat kilometro, may mga batang naghihintay. Pagdating namin sa Talolong Elementary School, agad kaming sinalubong ng mga guro. So mamaya naman po si Sir. Saglit lang naman. Ngunit higit sa lahat, ng malalaking ngiti ng mga estudyante, mga ngiting nagsasabing may pag-asa. Bago magsimula ang programa, isa-isa naming sinuri ang kalagayan ng paaralan. May mga kisaming kailangan ng palitan. May mga bahagi ng gusali na nangangailangan ng pagkukumpuni. At may mga wiring na kailangang ayusin upang masigurado ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Dito nagsimula ang tunay na trabaho. Oo, kailangan pala kailangan mapalitan. No? Tsaka ito, yalan eh, delikado. Plastic wire. Oo. Ikaw, tapos na na ito, ha?
Bawat isa ay may kanya-kanyang kakayahan, kaya bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Hindi, ate kaya mo ba mo? May nagkukumpuni ng kisame, Arte Felix na yan, ano? Alam ko po kahit na naman tayo kami, alam ko alam niyo na po yung dengue. Yung pwedeng araw kasi, ang po ay Kombinasyon ng ikaw ng guro. Kaya mga may nagpipintura, may nag-aayos ng kuryente, at may naghahanda ng pagkain. Iisang layunin, iisang adhikain ang makatulong. Ako kasali. Ako nagkasali. Ako nagkasali. Nagsimula ang programa sa pag-awit ng ating pambansang awit. Isang paalala na bilang mga Pilipino, may responsibilidad tayong magmalasakit sa kapwa Pilipino. Tinawag si Sister Babes upang magbigay ng mensahe, mga salitang hindi lamang naririnig ng mga bata, kundi tumama rin sa puso ng bawat naroroon. Mga salitang puno ng pagmamahal, pag-asa at pananampalataya. Isang karangalan po na kami ay makarating sa lugar na ito ng Talulong. Ano po? So ang akin pong layunin ay makatulong hindi lang pangkalusugan, pati makapagbigay ng kasiyahan sa mga bata at mga magulangin. So, hindi lang po dito sa Tayabas ako umuuli. So, kami po ay nakakaabot sa kung saan saang liblib na lugar. At kasama Kasabay ng pagtulong sa infrastruktura ng paaralan, nagbigay rin ng kaalaman si Sir Claude ng Red Cross tungkol sa dengue. Dahil ang edukasyon, hindi lamang tungkol sa loob ng silid-aralan, kundi tungkol din sa kaligtasan ng buhay. Ngayong buwang ito, palagiin po natin na ang ating pong bahay at ang ating kapaligiran ay malinis. Tama ba? Habang abala ang ilan sa pagkukumpuni, abala naman si Sister Babes at ang Sambanes Group sa pagpapasaya sa mga bata. Mga larong nagdulot ng tawanan, mga simpleng sandaling nagbigay ng kasiyahan, at mga alaalang mananatili sa kanilang puso. Okay, tryan muna, tryan. Okay, kuha. Okay. Sama-sama rin namin inayos ang kanilang tent. Isang simpleng istruktura, ngunit malaking tulong. Silungan sa init ng araw at proteksyon sa panahon ng tag-ulan. Yan, hanggang doon sa kabila, Okay? Okay, balik, tapos balik na ulit.
Dumating rin ang pagkain at habang pinagmamasdan namin silang kumakain, makikita sa kanilang mga mata ang kasiyahang hindi mabibili ng pera. Matapos ang salo-salo, isa-isa namin pinamahagi ang aming mga handog, mga puting t-shirt, toothbrush, toothpaste, tuwalya, candies, at groceries. Mga simpleng bagay para sa iba, ngunit malaking biyaya para sa kanila. Nagsama-samang pwersa. Ikaw ang sunod. Magkakaiba man ang aming pinanggalingan, magkakaiba man ang aming organisasyon. Sa araw na ito, naging isa kami dahil sa iisang layunin, ang magbigay ng pag-asa. Patunay na hindi kailangang maging mayaman upang makatulong. Hindi kailangang maging sikat upang makapagbigay ng inspirasyon. Minsan, kailangan mo lamang magkaroon ng pusong handang maglingkod. Dahil sa mundong puno ng pagsubok, ang pinakamalaking himala ay ang taong kusang tumutulong sa kapwa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Claude Cabalsa, ang Chapter Service Representative of Philippine Red Cross, Quezon City Chapter. At ngayong araw po ito ay nandito kami sa kaganapan sa elementary ng Talolong, kung saan kasama po natin ang Sambanes Group with Sister Babe. Gayon din po ang One Ganap at ang Rescue 117. Mula po sa kahilingan ni Sir Roger ng Barangay Talolong ay nandito po kami at gumagawa ng isang aktibidades para po sa paaralan ng Talolong Elementary School. Sa ngayon po, bilang ako po ang representative ng Philippine Red Cross Quezon City Chapter, at ngayong buwan po ng Hunyo ay buwan po ng Dengue Awareness Month, ay nagbigay po tayo sa mga mag-aaral, gayon din po sa mga magulangin ng impormasyon patungkol sa sakit na dengue at paano po maiiwasan ang dengue at kung paano po makakaligtas ang komunidad upang ang dengue po ay mabit natin. Gayon din po ay nagdarit po tayo dito ng ilang po activity katulad po ng hot meals, pagmimigay po ng dental health kit, gayon din po ay nagpalaro din po ang ating mga kasamahan mula po sa ibang organisasyon para sa mga kabataan dito sa Talolong Elementary School. Nawa po ay ang amin pong nadala dito sa paaralan ng Talolong Elementary School ay nakapagbigay ng saya, nakapagbigay ng tulong po sa mga bawat mag-aaral. Gayon din po sa mga magulangin na nakapagbigay po tayo ng impormasyon na pangalagaan po ang kalusugan. Dahil sa Philippine Red Cross po, isa pong mission namin ay ang pangalagaan ng kalusugan ng komunidad. Muli po, ako po si Claude Cabalsa, CSR ng Philippine Red Cross Quezon City Chapter. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Elmer Ibid, Pangulo po ng One Ganap Guardian Tiger Chapter. Nagpapasalamat po kami kasi nakating kami sa lugar na kung saan ang Barangay Talolong na ang layunin po namin ay makatulong sa mga nangangailangan at mabigyan namin ng magandang simula yung aming samahan. Ito po sana ay maging daan o hakbang upang marami pa kaming matulungang tulad ng ganitong mga gawain. So, isang mapagpalang araw po. Ako po si Sister Babes, ang inyong abang lingkod sa pagtulong po na lagi po natin ginagawa. Ngayon po ay nagkaroon po ng sama-samang pagtutulong, sama-samang puwersa ang Red Cross, One Ganap Guardian, at gayon din po ang 117 at ang Holy Sacrifice po para sa isang kaganapan kung saan po ay makatulong tayo dito sa Talolong. Ang Talolong po ay isang lugar kung saan po narito sa bayan ng Tayabas. Meron po ditong 42 students, sama-sama po ang ating grade 1, kinder hanggang grade 6. So ang pagsasaayos po ng kanilang lugar, ito po ay ginawang proyekto ng bawat isa sa amin, hindi po naging hadlang kung ano man ang
samahan o katayuan, kundi ang layunin ay matulungan po ang ating mga kababayan, especially ang mga batang nagsisipag-aral. Dito po sa isang lugar ng Tayabas, kung saan po ito ay medyo bukid na po talaga. So, sinaayos po sa pamagitan, nagdala po ng ang ating pong mga kasamahan, ang mga Red Cross, nagdala po sila kasama po ang One Ganap, katulad po ng Sambanes, ay nagdala po kami ng mga pagkain, palaro, may mga plywood din po itong mga kasamahan natin, may mga nag-donate ng ating mga plywood para po i-repair po ang ating mga eskwelahan, na kung saan po meron na pong mga tumutulo na yung lugar nila. At bukod po doon ay talagang papalkin na po yung kanilang kisame. So may mga pintura din, kaya tayo po ay sa Guardian One Ganap, sila naman po ay naririyan po yung pagtulong nila, may mga electrician, may mga karpintero. Tulong-tulong po, hindi po naging hadlang kung saan man kaming samahan o grupo na magkakasama, kundi ang layunin ay ang makatulong, makapagbigay saya sa lahat ng mga bata, especially po sa mga kapuspalad. So tayo po ay patuloy na tumutulong, hindi po dahil lamang sa tayo ay may layunin, kundi ito po ay simula po ay nasimula na po namin ang gawain ito at nakipag-collaboration po kami sa iba't ibang samahan upang mas lalong mapaigting ang pagtulong sa ating komunidad at sa mga batang nangangailangan, especially sa mga magulang. So, kami po ay nagdala ng kaunting palaro at mga laruan, grocery, na kung saan po ay pinagsama-sama din tulong ng mga damit at mga pangangailangan pangkalusugan ng mga bata. So, ang iba po ay feeding, kaya kung ano po ang may tutulong ng bawat isa ay ang feeding ng pangangailangan. Hindi po magkakaiba ang layunin, kundi iisang layunin sa iisang paniniwala na kung saan po ay makatulong sa ating mamamayan. Kaya kami po, in behalf po ng One Ganap Guardian, Holy Sacrifice, Red Cross, at saka po ng ating pong iba pang mga kasama na naririto, ay kami po ay ang 117 na kung saan po ay sa pangunguna din ni Kuya Jomong, na kung saan po talagang kami po inabisahan din. Nagpapasalamat po kami una sa Panginoon. Maraming salamat po una sa Panginoon at kami binigyan ng pagkakataong ito'y marating namin ang lugar na ito at happy po kami. Ako si Kuya Joms at ito ang aming paglalakbay at pagmamalasakit sa Tululong Elementary School. Maraming salamat po!